Nang makita iyon ng babae ay nanggagalaiti ito sa galit na kung paano napunta sa kanilang mga kamay ang gayong napakahalagang yaman. Dahil hindi raw ang mga ito karapat-dapat at dapat sa kanila lamang ito mapupunta. Ayon pa sa young master na sila ay nagmula sa Sacred Land at sinabihan ang kanyang junior sister na lumapit at bilhin ito sa kanila. At naintindihan naman ito ng babae habang nagpapakyut dahil gagawin niya raw iyon. Mula sa malayo ay sinigaw niya na ihagis ng mga ito sa kanila ang sand at ang kanilang hawak dahil bibilhin nila ito. Kaagad naman siyang sinagot doon ni Renshing na hindi ito pinagbibili. Nagalit ang babae gayong nang ahas daw talaga itong tumanggi sa kanila at kanyang sinabi na mula sila sa profound sacred land at kung hindi ba ito natatakot. Subalit wala naman roon pakialam si Renshing at inulit ang kanyang sinabi na tumatanggi siya kaya naman nagliyab sa galit ang babae at nagbabanta na papatayin nila ito. Nagsalita naman roon ang katabi ng young master dahil alam daw ng lahat na ang kanyang brother na si Chunantang ay isang chosen one dahil anumang ang pagkakataong mapansin niya ay dapat mapasa kanya. Dahil kung magpupumalit pa ito siya na mismo ang magtuturo ng leksyon dito. Nang marinig iyon ng monk ay mukhang ang insulto siya doon at tinawag na mga hamak na tao. Doon ay sinabihan ng young master na tunay ng maganda ang sand at ang ito hindi ito katumbas ng pagtayaan ng sariling buhay. Nilinggan naman siya ni Renshing at sumagot dahil sino daw ang nagsabing iisa lamang ang naririto. Kaya nagtataka ang young master na kung ano ang kanyang ibig sabihin. Hindi na siya sinagot dahil sa kanyang harapan ay inatake ni Renshing ang iba pang mga statue at gumawa ito ng malaking pagsabog. Dahil doon ay nagsitalsikan ng mga sandata at hindi lamang ito nag-iisa kaya naman sa nakita ng young master ay halos matanggal na ang kanyang mata sa dami nito. At hindi lamang siya nagulat gayong pati na ang dalawang ito habang tumutulo ang sipon. Dito ay sinabihan ng babae ang kanyang brother na ito ay isang napakalaking pagkakataon. Inumungkahi naman dito ng lalaki sa young master na aagawin nila ang mga ito sabay turo. Kahit ayaw man na ito gawin ng young master dahil isa sila sa marangal na pamilya ngunit dahil sa napakataas na antas ng mga sandata ay pumayag na rin siya. Sa sinabi niyang iyon ay mabilis na gumawa ng paggalaw ang lalaki upang kunin ang mga nagkakalat na sandata. Nang marinig iyon ni Fang Yunyan ay labis siyang nagalit gayunpaman ay sinabihan lang siya ni Renshing na hayaan niyang kunin ang mga ito. Pinulot ng lalaki ang isang sandata habang may bahid na tuwa ngunit sa hindi inaasahan ay bigla na lamang gumalaw ang sandata na parang may buhay at saka siya pinatay. Kaya't nang makita iyon ng kanyang mga kasama ay bahagyang silang natakot at hindi maintindihan na kung ano nga ba ang nangyayari. Nagalit naman roon ang babae at dinuro-duro si Renshing at tinawag na brat at tinanong na kung may kinalaman ba ito rito. Sinagot siya ni Renshing dahil kung may kinalaman man ako hindi lamang siya ang namatay. Paliwanag pa ni Renshing na ang mga sandatang ito ay tulad ng mga statue at ito ay umiiral na sa loob ng napakaraming panahon at nagkaroon na ng sariling diwa. Paano kaya makukuha ng mga karaniwang tao ang mga ito? Hindi naman iyon pinaniwalaan ng babae gayong isa daw itong malaking kalokohan at nagbabat siyang kukunin ang sandata. Gaya ng sinabi ni Renshing ay gumalaw ang sandata saka umatake sa kanya dahil doon ay tumilapon ang kanyang katawan pabalik. Pinaalalahanan naman sila roon ng young master dahil itigil na daw nila ang pagkuha sa mga sandata dahil ito ay mapanganib kaya umalis na lamang sila. Ngunit limit sa kanilang kaalaman ay walang kahirap-hirap lang na pinagkukuha ni Renshing ito. Kaya't nang makita nila ang ginawa ni Renshing ay nanlaki roon ang kanilang mata at hindi makapaniwala na tinipon ni Renshing ang lahat ng sandata sa kanyang kamay. Tumalikod na rin ang monk at sinabing magpatuloy na sila subalit hindi na roon nakapagpigil ang young master at pasigaw niyang sinabi na kung kukunin ba talaga nila ang lahat ng mga sandata. Tinanong naman siya ni Renshing na kung gusto niya bang mga ito at tumugon ito na obvious pa ba. Dahil doon ay ibinigay ni Renshing ito ngunit tulad ng inaasahan ay umatake naman ito sa kanya na kanyang ikinapinsala. Pagkatapos ay tinanong siya ulit ni Renshing na kung gusto mo pa ng isa at hindi na nga roon sumagot ang young master. Kasabay noon ang pagtalikod ni Renshing at saka sinabi na duwag. Nagpahabol naman rito ang monk at tinawag silang mga kaibigan dahil ang isang mabilis na pag-iisip ay maaaring umantong sa pagpatay. Tanging sa pamamagitan ng pagkakaroon ng paggalang at kabutihan lamang magkakaroon ng pagkakataong mabuhay at pakinggan daw nila ang kanyang paalala. Nagalit naman roon ang babae at kanyang inumungkahi sa young master na mangyaring patayin na nila ang mga iyon.
Ayon sa Young Master dahil kung papatayin nila sila ng direkta tila masyadong namang mapapadali iyon gayong nais niyang lumuhad sila sa harapan niya at aminin ang kanilang pagkakamali. At nais niyang makita silang humingi ng awa habang nagdurusa ng matindi. Sinang-ayunan naman ito ng lalaki dahil siya na raw ang bahala doon. Nagpatuloy sa paglalakad ang grupo ni Renshing at sa sandaling ito ay sinabi niyang nandito na sila at ang bagay na hinahanap niya ay inilagay dito noong mga nakaraang panahon pa. At napatanong si Fang Yunyan na kung ano naman ito. Ayon kay Renshing na ito ang kalahati ng pamalo laban sa ahas. Naisaad naman dito ng monk dahil ang tatlong kabaong na bato na ito ay mga bagay na lubhang masama at mapanganib, binibining Fang, napakahina mo pa. Mula ngayon huwag ka nang gagamit ng anumang espiritual na lakas. Na pinagtataka naman roon ni Fang Yunyan na kung ano ang kanyang ibig sabihin. Subalit hindi na ito sinagot ng monk dahil sa kanilang likod ay gumawa na ng paggalaw ang grupo ng Young Master at sila ay papatayin. Nabahala naman roon si Fang Yunyan dahil sa hindi inaasahan nilang pag-atake ng palihim gayunpaman ay sinabihan naman siya ni Renshing na hindi na kailangang lumaban. Subalit nagulat na lang sila gayong may isang nilalang na lang na biglang lumitaw na kanilang pinagtataka na kung ano ito. Gayunpaman hindi na nila ito nalaman dahil mabilis lang silang nitong dinaanan at pinatay. Labis namang ikinatakot ito ng isa nilang kasama habang papalapit na rin ang isang kamay ng nilalang sa kanya. Doon ay walang awa din siyang pinatay nito. Hindi naman roon makapaniwala si Fang Yunyan dahil sobrang napakabilis daw ng nilalang dahil lahat sila ay namatay sa isang iglap lamang. Ipinaliwanag naman ng monk sa kanya na ang paggamit ng espiritual na lakas dito ay maaaring makatawag pansin sa lumilipad na nilalang na umiiral na sa loob ng 10,000 taon at magiging dahilan upang ito ay umatake. Sa nakita ng dalawa ay susugod sana ang babae subalit pinigilan ito ng Young Master at kanyang sinabi huwag itong magpadalos-dalos dahil ang nilalang daw na ito ay umaatake kapag naglalabas ng espiritual na lakas at lubha siyang mapanganib. Ayon naman sa babae dahil kung ganoon hindi siya pwedeng gumamit ng espiritual na lakas. Tinanong naman siya ni Renshing na kung gusto ba nitong atakihin siya at tumugon ito na kung may magagawa ba ito dahil nararapat lang daw itong mamatay. Subalit bago pa man iyon ay sinampal na siya ni Renshing dahil doon ay kanya itong ikinagalit at dahilan pa na maglabas siya ng enerhiya, kaya naman nabahala ang Young Master sa likod at pinipigilan siyang huwag gawin ito. Tulad ng inaasahan ay umatake ang nilalang sa kanya at buong sinalo ang atake at kanyang ikinapipinsala at sinasabing napakalakas ng nilalang na ito. Ngunit hindi pa nga siya maayos nakakagalaw ay sinundan naman kaagad ito ni Renshing na kanya namang ulit ikinagalit dahil doon ay sinampal muli siya hanggang sa damyugo pa ang kanyang ilong. Dahil doon napaisip ang babae na kung bakit nakakaatake si Renshing nang hindi natutunton ng halimaw. At doon ay sinampal naman siya ni Renshing at sa isipan niya ang kanyang Ocean Divine Power ay higit pa sa antas ng espiritual na lakas. Kaya naman hindi ito mararamdaman ng nilalang na ito na 10,000 taon na ang edad. Mula sa likod ay nagbabala ang Young Master dahil tumigil na raw ito. Dahil doon siya na naman ang sinampal ni Renshing at sinabihan na wala itong kinalaman sa iyo. Naikinagalit naman ng Young Master at sino ba daw ito para saktan siya. Subalit wala namang pakialam roon si Renshing sa kanya at doon isang napakalakas na sampal ang tumama sa kanyang mukha at tumilapon ang kanyang katawan. Nang makita iyon ng mga kasamahan ng Young Master ay napatanong sila na kung bakit wala man lang paggalang si Renshing sa Young Master gayong nagmula ito sa profound sacred land. Sa galit ng Young Master ay naglabas ito ng enerhiya at pasiga na sinabi sa kanyang sarili na hindi niya na kaya ang pangi-insulto na ito. Dahil sa naglabas ito ng spiritual enerhiya doon ay mabilis siyang inatake ng nilalang dahilan na napasubsob pa ang kanyang mukha sa lupa. Napanganga ang dalawa kanina at napapatanong pa rin sila na kung bakit hindi inaatake si Renshing dahil gumagamit naman siya ng espiritual na lakas. Noong inakala na ligtas na ang babae ay binalikan ito ni Renshing at tinawag na mga hamak na tao dahil kahit makaligtas pa ang mga ito magiging mga taksil lang din naman ang mga ito at dito na magwawakas ang kanilang mga buhay. Tumugon ang babae at kanyang sinabi dahil hindi raw siya naniniwalang mangangahas itong pumatay dahil mula sila sa profound sacred land. Subalit sa ugali ni Renshing ay wala itong anumang takot at doon ay mabilis niyang hinawi ang sandata dahilan pa na ikinapanglalaki ng mata ng babae at kanyang sinabi na paumanhin dahil nagkamali siya. Itinigil ni Renshing ang pagpatay dito at tinanong siya na kung ano ang pagkakamali nito.
Tumulo ang pawis ng babae at kanyang sinabi na hindi niya dapat naging kaaway ang isang tulad nito at masyado siyang mayabang at marumi ang kanyang kalooban at nabigo siyang sundin ang mga aral ng kanilang sekta. At doon ay hinarap din ni Renshing ang tatlo kasama ang Young Master na kung paano naman ang mga ito tumugon ang tatlo na natatakot na nagkamali rin sila. Pagkatapos ay bahagyang lumingon si Renshing sa monk at kung nakikita ba nito ang kanyang ginawa at tumugon ito sa kanya na may bago na naman siyang natutunan mula rito. Naglakad na rin si Renshing papalapit sa tatlong coffin dahil bubuksan niya na ang pangalawang coffin na bato at sana raw ay naroon ang kanyang hinahanap. Samantala nang gagalaiti sa galit ang babae dahil hindi niya raw matatanggap ang kahihiyang ito. Ayon naman sa Young Master tiyak na may suot siyang kagamitang nagtatakip sa kanyang espiritual na lakas kaya hindi siya inaatake. Kapag nakalayo na sila sa halimaw na ito pahihirapan niya ito na mamatay ng dahan-dahan. Sa paglapit ni Renshing sa coffin ay kumawala ang liwanag nito sa loob. Kaya't nang makita iyon ng Young Master ay nanglaki ang kanyang mata at kanyang nakilala dahil ito raw ang aura ng Immortal Light. Sinabi ni Renshing sa kanyang sarili dahil ayon sa mga alituntunin dito upang makuha ang kalahati pa ng tungkod na paghampas sa ahas kailangan niyang buksan ang ikatlong coffin na bato. Labis naman ang tuwa ng lahat dahil ang Spirit Immortal daw na ito ay sinasabi ng alamat na ang mga ito ay laging kasama ng mga Diyos at immortal, at malaki ang naitutulong nito upang maging makapangyarihan ang mga manlilinang. Sinabihan naman sila ng monk bagamat ang lahat ng may buhay ay walang sapat na kaalaman kailangan niyang magbigay ng babala. Ang tinatawag ninyong mga spirit immortal ay hindi pagkakataon para umangat ang antas kundi isang kapahamakan lamang ito. Nagalit naman roon ang isa dahil paano magiging kapahamakan ng mga spirit immortal na ito na naglalabas ng banal na liwanag. Dahil sa lakas na spirit energy nito ay kaagad doon sumugod ang nilalang subalit ng kanya itong mahawakan ay para itong laser na pinagpupunit-punit ang kanyang pakpak at katawan na kanyang ikinamatay. Kaya't nang makita iyon nila ay hindi sila makapaniwala na totoo nga ang sinabi ng monk. Dahil sa patay na ang nilalang ay naging pagkakataon nito sa kanila at sinabi ng babae patayin na nila ang taong iyon. Ayon naman sa Young Master na ang priority muna nila ang Immortal Spirit at dapat sa kanya lamang ito mapupunta. Subalit hindi na ito hinayaan ng ibang mga kasama ng Young Master dahil sa magandang pagkakataon na tumaas ang kanilang antas kaya nag-uunahan sila para makuha ito. Gayunpaman ay hindi ito hinahayaan ng Young Master at doon ay inatake niya ang nagtatangkang kumuha ng Immortal Spirit. Kasabay nito ay ipinakilala niya ang kanyang sarili na siya si Chunantang ang Chosen One laging pinapaboren ng kapalaran. Lahat ng pagkakataon ay para sa kanya lamang at kung sino mang manggahas makipag-agawan sa kanya ay papatayin niya. Napasigaw naman ang ilan dito dahil sa dami daw ng mga Immortal Spirit hindi nito pwedeng angkinan ng mag-isa. At sinang-ayunan naman ito ng kanyang kasama at ibahagi man lang sa kanila ang ilan. Ayon naman sa Young Master na manatili lamang ang mga ito sa kanilang pwesto dahil kapag nakuha niya na ang mga Immortal Spirit ibabahagi niya rin ito. Pagkatapos ay mabilis siyang sumugod at kanyang sinabihan si Renshing na huwag na itong makipag-agawan sa kanya dahil kung hindi mamamatay lamang ito. Napabugtong hininga naman roon si Renshing at sumagot na ibibigay niya na ito sa kanya. Sa kanyang paglapit ay hinawakan niya ito na labis ang tuwa at napasabi sa sarili pagdating sa kapalaran sino ang makakalaban sa kanya at ang pinakamagandang pagkakataon sa lugar na ito ay sa kanya na. Sa panghuli ay binuksan ni Renshing ang coffin at doon ay nakita niya ang kanyang hinahanap. Kinuha niya ito at napasabi sa tatlong bahagi ng tungkod na pamalo sa ahas ay dalawa na ang nakuha niya, at ang panganib na dulot ng Sacred Spirit na si Juyuan ay malulutas na rin. Nang makita naman ng babae ang kanyang junior brother ay masaya niyang sinabi na binabati niya ito dahil ang lahat ng mga Immortal Spirit ay naabsorb na nito. Natawa naman roon ang Young Master habang sumiksiklab ang enerhiya sa katawan dahil ramdam niya raw ang lubhang nakakatakot na lakas na taglay niya ngayon. At mula sa kanyang likod ay nakiusap ang kanina na ipagkaloob rin ito sa kanila. Ang kaunting Immortal Spirit, itinuro ng Young Master si Renshing at kanyang sinabi na maaari niyang ipagkaloob dito ang iba pang Immortal Spirit ngunit kailangan muna nilang putulin ang bawat bahagi ng katawan ng taong yun para sa kanya. Nang marinig yun ng monk ay minura sila dahil tunay nga raw na masama ang mga kalooban ng mga ito, at sa sinabi na yun ng Young Master ay walang anumang pagtutol ang mga ito basta't mabigyan lamang sila ng Immortal Spirit itataya nila ang kanilang buhay.
Natuwa naman roon ang young master at kanyang ibinigay ang kaunting immortal spirit na labis naman nilang ikinatuwa dahil ramdam nila kung gaano ito kalakas at napakasarap daw sa pakiramdam. Dahil sa babala ng monk sa kanila ay sinabi niya na lamang na wala na ang mga itong pag-asa kaya gagawin niya na ang huling pagpupugay ng maaga sa mga ito. Pagkatapos ay mabilis na sumugod ang mga nabigyan ng mga immortal spirit, naglabas naman ng napakalakas na liwanag ang monk at ang liwanag na yun inatake ang mga papasugod at sa sobrang bilis nito ay hindi na nila ito naiwasan. Napasigaw naman ang mga ito dahil sa anomalye sa kanilang katawan at napapatanong na kung ano daw ang nangyayari at bakit parang sinusunog ang kanilang katawan ng matindi. Napasigaw naman roon ang babae na kung anong uri ang ginagamit nitong mahika. Ayon sa monk na gumagamit siya ng tunay na pamamaraan ng Buddhist. Ang gininto ang liwanag ay sumisikat saan man, partikular upang supulan ang evil demon. Nang marinig ay nabahala ang nakatanggap ng immortal spirit dahil sinasabi ba ng monk na may masasamang espiritu sa kanilang katawan dahil imposible raw iyon. Sa sandaling ito ay may lumabas na mga galame sa kanilang bunganga habang sila ay napapasigaw sa sakit. Napatanong naman roon ang young master na kung ano daw ang nangyayari bakit silang lahat ay naging mga halimaw. Ayon sa monk sinabi niya sa kanila kanina na ang mga immortal spirit ay isang kapahamakan lamang. Kaya't doon lamang napagtanto ng mga kasamahan ng young master na talagang may mali sa immortal spirit at ramdam din daw nila ang pagkawala ng kanilang lakas. Hindi naman sinang-ayunan ng young master ang sinabi ng monk dahil isa daw itong malaking kalukuhan dahil ang mga immortal spirit ay hindi kapahamakan at walang anumang mali sa mga ito. Sinagot siya ng monk na wala itong root of wisdom at tinatawag pa nito ang kanyang sarili na isang prodigy at sinasaktan nito ang iba. Samantala sa mga kasamahan ng young master ay umiiyak na sila at sumisigaw na tulungan raw sila ng young master at iligtas sila. Sinabi pa ng isang ito na ito lamang ang makapagliligtas sa kanila dahil nangyari lamang ang lahat ng ito dahil ibinigay nito sa kanila ang mga immortal spirit. Naimis naman doon ang young master dahil sa patuloy nilang paglapit kaya naman ay inatake niya ang mga ito. At mula sa kanyang likod ay napatanong ang kanyang junior sister na ano na ang dapat nilang gawin at ayon sa young master na umalis na kaagad sila dito. Subalit bigla na lamang natigilan dito ang babae nang may mapansin siyang pagbabago sa kanyang junior brother. Makikita ang naman ang pagbabago ang kamay ng young master at napapatanong siya na kung anong nangyayari sa kanya at bakit ganito ang kanyang mga kamay. Doon ay napasigaw ang babae na nagbago rin daw ang mga paa nito. Dahil doon ay napapasigaw ang young master at napapatanong pa rin na kung ano ba talaga ang mali sa kanya. Kaya't nang makita iyon ng kanyang mga kasamahan ay kanila itong ikinagalit dahil kahit maging multo sila hindi daw nila ito mapapatawad sa pagpapahamak nito sa kanila kasabay nito ang kanilang pagsugod. Sinagot naman sila roon ng young master na kung nababaliw na ba ang mga ito dahil siya ay isang prodigy na mula sa profound sacred land at paano nila siya magagawang saktan. Kaagad naman doon pumagitna ang babae at tinulungan ang kanyang junior brother. At nilapitan niya ito at kanyang sinabi na tila may mali talaga sa mga immortal spirit at tinanong na kung ano ang nararamdaman nito ngayon. Nagmamakaawa naman roon ang young master sa monk dahil sa nakita na nito ang buong katotohanan mangyaring iligtas raw siya nito ngunit sinagot lang siya nito na hindi niya ito maliligtas. Mas lalo namang siyang nabahala at doon nakiusap siya kay Renshing dahil sa tingin niya ay pamilyar ito sa lugar na ito dahil sa wala man lang kahirap-hirap na nakuha nito ang mga sandata kaya't iligtas raw siya nito. Tinanong naman siya roon ni Renshing na bakit niya naman ito ililigtas. Nagpakumbaba ang young master at lumuhod dahil sa humihingi raw siya ng paumanhin dito gayong nagkamali siya. Basta iligtas lang siya nito papapasukin niya ito sa profound sacred land at maaari pa itong maging ganap na disciple doon. At sinagot siya ni Renshing na matutulungan niya lamang itong pakawalan. Mabilis naman tumayo roon ang young master at kanyang sinabi sa kanyang junior sister na magmadali silang bumalik sa profound sacred land dahil tiyak na may paraan upang iligtas siya. Dagdag pa rito na maghintay lamang ang mga ito dahil sasabihin niya sa profound sacred land ang utos na patayin kayo. Subalit kasabay nito ay isang anomalya ang nagbago sa kanyang katawan dahilan na namimilipit pa siya sa sakit. Sa pagbabagong iyon ay natamba ang babae sa takot ng kanyang makita ang kanyang senior brother. Sa kanyang harapan ay makikitang nilamon na ng masamang aura ang young master. Kasabay nito ay kinain ang babae ng walang awa. Sa nakita ni Fang Yunyan ay ang masasabi niya lamang na dala nila sa kanilang sarili ang kapahamakang ito.
Marahil ito ay likas na ugali ng tao, isang hola na hindi matakasan ng karamihan sa mga nagsasanay ng kapangyarihan. Nagsalita ang monk dahil tutulungan niya ang mga ito na makatawid sa paraiso, at doon isang napakalakas na liwanag ang lumabas sa kanyang katawan, kaya naman nang tumama iyon sa kanila ay napahiyaw ang mga ito sa sakit habang unting-unting nasusunog ang kanilang katawan. Sa sandaling naman na iyon ay isang larawan ng babae ang lumabas sa suot na kwintas ng young master at nagsalita na kung sino daw ang nanakit sa kanyang disciple. Napasigaw ang babae sa kanyang disciple na kung ano ang nangyayari habang nagmamakaawa naman ang young master sa kanya na tulungan siya nito. Gayunpaman wala namang magagawa roon ang kanyang master at napasabi ito ang pinili ng tadhana at paano ito nangyari. Nagsalita ang young master at kanyang sinabi patayin niya ang mga taong iyon gayong sila ang may gawa ng pinsalang ito sa kanya at ipaghihiganti raw siya nito ng kanyang master. Napalingon naman doon ang babae at sinabihan sila Renshing na pumunta agad sila sa profound sacred land upang harapin ang kanilang kamatayan dahil kung hindi ay lilipulin niya ang angkan ng mga ito hanggang sa ika-10 salinlahi. Kasunod nito ang tuluyan na paglaho ng katawan ng young master at pagkabasag ng suot niyang kwintas. At sinabihan na sila ni Renshing na umalis na sila at hindi naman roon makapaniwala si Fang Yunyan dahil bukod sa kanila walang ibang nakaligtas. Ayon kay Renshing ang titulong pinili ng tadhana ay hindi basta-basta maangkin. Kailangan itong pasanin kasama ang mabigat na pananagutan at si Chunantang ay hindi naman talaga ang pinili ng tadhana. Napatanong si Fang Yunyan na kung anong uri ng tao ang karapat-dapat tawaging pinili ng tadhana dahil gusto niya sanang makilala ang ganitong maalamat na nilalang. At tumugon si Renshing na may isa na nasa harapan mo. Na pinagtataka naman roon ni Fang Yunyan. Kasabay nito ay tinuro ni Renshing ang monk na siya ang pinili ng tadhana noong mga nakaraang panahon. Na ikinagulat naman doon ni Fang Yunyan. Ipinaliwanag ng monk dahil noong una ay ipinanganak siyang may malaking biyaya, ang pinili ng tadhana. Naging labis din akong mayabang, ngunit ang lahat ng iyon ay alaala na lamang ng nakaraan. Para sa isang tinatawag na pinili ng tadhana, ang sobrang dali ng simula ng buhay ay hindi laging isang pagpapala. Kung itatanim mo ang binhi ng iyong tunay na kalikasan at susunod sa agos ng pangkaraniwang buhay, magiging tao ka lamang, ngunit kung lalabanan mo ito, hahamunin mo ang kapangyarihan ng kalangitan. Napasabi si Fang Yunyan itanim ang binhi ng tunay na kalikasan, kung susunod sa agos ay magiging tao, kung lalaban ay hahamunin ang kalangitan. Naliwanagan na ang kanyang isipan. Salamat Master. Ayon pa kay Renshing ang mga pinili ng tadhana ay makararanas ng walang kapantay na paglago sa panahong ito. Dagdag pa rito ng monk noong mga nakaraang panahon, maaaring isa o dalawa lamang ang umiiral. Sa panahong ito, malamang ay mas marami pa kaysa sa pinagsama-sama ng lahat ng nakaraang panahon. Napatanong si Fang Yunyan na bakit naman yun. Sinagot siya ni Renshing sapagkat maraming bagay ang magwawakas sa panahong ito at malapit nang magsimula ang panibagong yugto ng kasaysayan, makalipas ang sandali ay lumabas na silang tatlo habang makikita sa labas ang ibang hindi pumasok, pagkatapos ay napatanong ang isang lalaki sa kanila na kung nasaan na ang iba bakit silang tatlo na lamang ang lumabas, at sinagot naman kaagad sila ni Fang Yunyan na namatay sila lahat sa loob ng Great Tomb. Nang marinig nila iyon ay nabigla sila at nagpapasalamat at buti na lang hindi na sila pumasok dahil kung hindi kasama rin sana silang namatay doon. Samantala sa kabilang banda sa Superior Abstruse Sect, dito ay dumating ang 4th Elder at kanyang inuulat sa Vice Sect Leader na kung narinig niya na ba na bumalik na ang 1st Elder at ang iba pa mula sa paligsahan sa Azure Cloud, ngunit sa ngayon ay hindi kasama si Renshing. Sinagot siya ng Vice Sect Leader dahil nalaman niya ang dahilan na kung bakit hindi ito kasama nagdulot si Renshing ng malaking kaguluhan sa Hefon Sect. Sinasabing nagalit niya ang Sacred Spirit na si Juyuan. Malamang ay ayaw na niyang bumalik at nagtago na lamang sa kung saan. Ayon sa 4th Elder dahil sa kanyang pagiging labis na mayabang at mapanira sa sarili, tiyak na darating din ang araw na ito. Akala ba niya ay makakatakas pa siya matapos makasakit ng isang makapangyarihang nilalang? Hindi niya matatakasan ang kanyang kapalaran. Nanghihinayang ang Vice Sect Leader gayong sayang lang at hindi sa mga kamay nila siya namatay. Sana ay nagawa niya pa siyang balatan ng buhay at kainin ang kanyang laman. Napahawak sa biguti ang 4th Elder dahil kung wala na si Renshing, si Bai Chao Chao na nakaupo sa pangunahing bulwagan ay wala ng halaga. Bakit hindi nila samantalahin ang pagkakataong ito upang gumawa ng isang malaking hakbang?
Sinagot siya ng Vice Sect Leader dahil maaaring wala na si Renshing, ngunit naroon pa rin ang Grand Elder at si Bai Chao Chao ay huli pa rin niyang disciple. Ayon naman sa Fourth Elder dahil kung magagawa nila ng paraan ito ay mapapasa kanila muli ang Superior Abstruse Sect. Subalit ang ikinabahala ng Vice Sect Leader ay dahil kabisado na ng Grand Elder ang advanced version ng Suppressing Prison Art at halos wala silang makitang puwersa o dalubhasang na handang humarap sa kanya. Inumungkahi naman ng Fourth Elder sa kanya na may kilala siyang isang makapangyarihang samahan na maaaring kumilos. Ang tanong lang ay kung may lakas na loob ba ito na gamitin sila. Tinanong siya ng Vice Sect Leader na kung sino naman ang tinutukoy nito. At diretsahan na sinabi ng Fourth Elder sa kanya na ito ang Nether Divine Sect. Nakinagulat naman roon ng Vice Sect Leader at tinanong siya na kung nababaliw na ba ito gayong isa itong evil cult. Wala naman roon pakialam ang Fourth Elder at tinanong lang siya na kung naalala ba nito noong pumasok ang mga disciple ng Nether Divine Sect sa kanilang Superior Abstruse Sect. Tumugon ang Vice Sect Leader na siyempre, naaalala niya ito ang dalawang iyon ay namatay sa loob ng kanilang sekta at sa palagay niya ay si Renshing ang gumawa na iyon. Dito ay sinabi ng Fourth Elder na narinig niya na hinahanap ng Nether Divine Sect si Bai Chao Chao. Nagtataka ang Vice Sect Leader na kung bakit naman hinahanap ng Nether Divine Sect ang isang tulad niya. Ipinaliwanag ng Fourth Elder na may tatak na si Bai Chao Chao mula sa Nether Divine Sect. Ang sinumang may tatak mula sa kanila ay parang hayop lamang na malayang gumagala pansamantala. Sa huli walang sinuman ang makakatakas sa kanila. Nang marinig iyon ng Vice Sect Leader ay hindi niya raw inakalang mayroong ganitong bagay. Sinabihan naman siya ng Fourth Elder na mas mabuting makipagtulungan na agad sila ng maaga. Paano magiging karapat-dapat si Bai Chao Chao na may tatak na ng Nether Divine Sect dahil isa lamang siyang basura at kung maibibigay nila ito sa Nether Divine Sect ay mapapasa kanila na ulit ang Superior Abstruse Sect. Sa planong iyon ay natuwa ang Vice Sect Leader at kanyang sinabi sa Fourth Elder na ito na ang baalang makipag-ugnayan para dito at dapat itong manatiling lihim. Sinagot siya nito na huwag siyang mag-alala dahil siya na ang bahala doon. Balik naman tayo sa Nantian Village na kung nasaan sina Renshing. Dito ay napatanong si Fang Yunyan na kung bakit sila bumalik rito at sinagot siya ni Renshing na upang hintayin ang kambing. Tinanong naman siya ng matanda na kung gusto ba nito ng tsaa. Subalit tinanggihan agad ito ni Fang Yunyan dahil masyado daw mahal ang tsaa nito. Lumapit dito si Renshing at kanyang sinabi sa matanda na bigyan sila ng 3 tasa at ang pinakamahal nitong tsaa. Napatanong naman roon si Fang Yunyan sa matanda na kung magkano ang pinakamahal nitong tsaa. At tumugon nito na 10,000 spirit stone bawat tasa. Nang marinig iyon ni Fang Yunyan ay hindi na naman ito makapaniwala dahil mas tumaas pa raw ito nung una silang pumunta dito. Dahil dito ay tinanong siya ng matanda na kung iinuman niya ba ito o hindi dahil kung hindi umalis na lamang ito. Nagsaad naman ang monk na huwag magalit ang matanda dahil iinuman nila ang tsaa at sulit naman ito sa 10,000 spirit stone. Subalit hindi ito pinaniwalaan ni Fang Yunyan. Ngunit sa hindi inaasahan na mainom iyon ni Fang Yunyan ay bigla na lamang siya nitong mag-breakthrough at hindi nga siya roon makapaniwala. Ipinaliwanag naman ni Renshing sa kanya na ito ay isang Gongfu tea na pangalawa sa listahan ng 24 na pinakamagagandang tsaa sa buong mundo at sumusunod lamang dito ang Enlightenment tea. Ayon naman sa monk na matagal-tagal na rin mula noong nakainom siya ng tunay na Gongfu tea at ang mga daong ito ay galing mismo sa orihinal na puno ng Gongfu tea. Kasabay naman ay dumating na ang hinihintay ni Renshing at ito nga ang kambing at dito ay minura niya si Li Kaimei dahil tila mas naging matalino na ito ngayon. Inabot siya ng buong 3 araw bago siya tuluyang makalayo sa akin. At pagbigyan din daw siya ng tsaa. Dahil sa pangyayaring ito ay napasabi si Fang Yunyan na ang Gongfu tea ang isang kambing na nakaligtas sa loob ng libu-libong taon sa kuweba ng mga immortal at halimaw, ngunit hindi man lang nito kayang labanan si Li Kaimei. Matapos makumplito ang serye ng mga gawain, saka lamang mabubuksan ang Great Tomb. Hindi ito isang karaniwang nayon. At sinabihan siya ni Renshing na hindi ako pumupunta sa mga karaniwang lugar. Kaya't napatanong si Fang Yunyan na anong uri ng lugar ito dahil pakiramdam niya ay kakaiba ito kumpara sa ibang dako. Maraming bagay ang may sariling mga tuntunin at kailangan mong sundin ang mga ito upang makamit ang iyong nais. Ngunit ang mga taong nakatira rito ay parang mga karaniwang tao lamang kaya naman hindi niya maunawaan ang mga pangyayari.
Sinagot siya ni Renxing na ang pangalan ng lugar na ito ay Novice Village na ipinagtataka naman roon ni Fang Yunyan. Sinabi ni Renxing na matagal nang umiiral ang lugar na ito. Mula sa mga damo at puno, hanggang sa mga bato at bahay, pati na rin ang mga taong naririto walang nagbago mula pa noong sinaunang panahon. Walang bakas ng paglipas ng panahon ang makikita rito.